Preliminary investigation sa manumalyang flood control project sa Bulacan isinagawa ngayong araw sa Department of Justice. Senator Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla abay dumalo naman sa naturang pagdinig. Kasama mo sa balita, Radyo Manjairo sa Piña, Florida. Joy! RMN Live Report! Isang dati at isang kasalukuyang senador ang nagtungo sa Department of Justice upang maghain ng kanilang kontrasalaysay kaugnay sa manumalyang flood control projects. Naunang dumating kaninang umaga si dating Senador Bong Revilla na idinadawit sa isyu ng flood control anomaly sa Bulacan. Pasado alauna ng hapon naman nang magtungo sa Department of Justice si Senador Joel Villanueva para maghain din ng counter affidavit sa reklamong inihain ng NBI Public Works and Bid Rigging Task Force. Tinawag naman ni Villanueva na katawa-tawa ang reklamo bagamat iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Finish talaga yung complaint pero siyempre nire-respeto natin yung legal process and again yung due process kaya tayo naririto. Alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico tapos doon sa complaint 1% to binibigay ni Zaldico sa akin. So that's ridiculous. Wala naman naging pahayag si Revilla pero sabi ng abogado niya na si Atty. Francesca Senya, pawang mula sa mga hearsay lamang ang batayan ng mga reklamo. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, ngayong araw nakaschedule ang preliminary investigation sa mga proyekto ng Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders kaugnay sa Bulacan 1st District Engineering Office na sinasabing kompleto kahit naguni-guni lamang. Kabilang niya sa mga reklamo ay direct bribery, corruption of public officials, malversation through falsification at paglabag sa Government Procurement Reform Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Habang may panibago namang kinakaharap na reklamo, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito po yung mga proyekto which were reported to be 100% completed but were either grossly deficient or completely non-existent. So ito pong 6 na kaso, as we're reporting, is separate from the 5 cases which were initially submitted for resolution last month. So yung 5 po ng December, 6 ngayon na bago. Ito pong 6 na to pertains to Wawaw Construction and Top Notch Catalyst Builders as the contractors. So again, ano po to sa Bulacan. And then sa 6, so yung 6 no, then we have 1 additional case for plunder, specifically against former Ako Bicol Representative Elizalde. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo sa Peña, Florida, Tatak RMN.